Alright! Good morning! Welcome back to Tulos Pumamay Insight, aka Sagit Neto. Okay, so sabi nila, ito daw ang inyong tamad na vlogger. Once in a while lang nagbablog. Anyway, hindi ako nakatiis. Napaka-hot ng ating subject. Okay, so ikukumpara natin si Sara Duterte versus sa kanyang tatay Digong kung sino ang mas matapang. Okay, may magsasabi na baka ito daw ay clickbait dahil hindi daw kung sino mas matapang, kung sino daw mas bulagang hiya at mas garapali. So anyway, ganun pa man ikukumpara natin, okay? So, pareho silang umattend ng kongreso at pareho silang nagsalita doon. So, doon natin uumpisahan ang comparison, okay? So, anyway, bagitin natin yung mga previews ni Tatay Digong, okay? So, nakilala siya, si Tatay Digong. Ang unang mas bigas si Tatay Digong nung nagsunog siya ng flag ng Singapore. Doon sa protesta niya na wag bitay si floor contemplation pa yun. Ngayon. Okay? And then yung padalwa sa pinakita niya ang kanyang katapangan, pagiging maangas niya during hearing dito sa Kongreso tungkol doon sa smuggler ng bigas, yung David Bangayan, gano'n. Papatayin daw niya in front of mga mambabatas. Okay? Medyo meron yung doon sila ni Jinggoy Estrada dahil talaga nagpe-flex si Tatay Digong na siya ay matapang at he don't care kung sino nasa paligid at pinapakita niya na outlaw talaga siya. So, right, okay, kay Sara tayo. Okay, si Sara ay pumunta rin sa Kongreso at nasyak ang mga Pilipino dahil super bastos pala to. At saka kita mo si Sara talaga naghahamon siya. Okay, hinahamon talaga niya ang talagang pinakita niya na binaboy talaga niya ang constitution ng Pilipinas. Talaga yung mata niya ay nandidilat, okay? Parang ang impression ng mata ni Sara doon sa mga akbayan, yung mga makabayan black, ay make sure you do a good job, baka i-daplis lang, yung parang ganun yung expression ng mukha niya, talagang siga-siga ang dating niya. So anyway, si Sara ay niya magpaliwanag, so obviously na guilty siya, pero ang ginagawa ni Sara ay garapalan, talagang binawalang niya talaga niya ng harapan yung gobyerno. So kayo na mag-comment kung sino mas walang ya between do sa dalawa, kung si Sara o si Tatay Digong. Okay, balikan naman natin si Tatay Digong. Titingnan natin kung mas walang ya si Tatay Digong. Si Tatay Digong ay binantaan niya yung mga COA na wag daw papakita at papatayin daw niya. Di ba? Meron mga video na gano'n lumabas, pero seryoso siya. So, at hindi siya na-audit, hindi sila nagsasubmit ng SALN. Kahit nung panahon ni Trillanes, hindi sila sumasagot. Talagang they don't care. Sila, outlaw talaga. Okay? So, okay, ibalik naman natin dito si Sara. Pantapat naman ni Sara. So, si Sara nanapak ng sheriff. So, anyway, napakahaba ng listahan ng padamihan ng kawalangyaan ng mag-ama. Okay? So, grabe talaga. Hindi ko alam kung so, ang mga Pilipino naman ay talagang mata-take advantage nila ang mga Pilipino dahil ang mga Pilipino ay mahilig mag-complain, dapat daw ay walang korupsyon, ganyan, pero ibinoboto naman nila pag nabigyan sila ng konting pera. So, it's not gonna make sense. So, talagang ang Pilipinas ay very vulnerable at hindi tayo advanced citizen at ito nga, attractive tayo dito sa mga sindikato, okay? Yung mga money laundry. Kaya nga unti mo nga mga taga-Bangladesh, may hirap na bansa, ay nagte-take chance sa Pilipinas dahil pwede nilang itago ang kanilang pera, okay? And isingit ko lang ito Anyway, napilitan ako nga bumalik sa pagbablog dahil nanonood kasi ako ng mga hot na balita sa atin, parang bitin ako sa mga insight ng mga political analyst natin. Katulad nung yung 30,000 na dumating ng mga Chinese sa Pilipinas, kasi dahil sa kawalangyaan ng Duterte ay binigyan daw yun ng
ng visa upon arrival. Kung natatandaan nyo yun, di ba? So, yun ay oportunidad, let's say na billion ang Chinese, di ba? So, gaano kadami ang criminal doon, okay? So, yung oportunidad yon sa mga sa mga criminal na Chinese, kahit yung mga naka-bail pa ay nagpuntahan talaga ng Pilipinas. So, kung makikita ninyo sa mga liblib ng Pilipinas ay maraming mga Chinese ay yan more chances ng mga pugante yan. Yun. Oh. Kaya ang daming mga pugante at napakarami nila. Kaya nga meron silang sariling ospital na patago Patago kasi puro may mga kaso yung mga yun So anyway, sa ibang subject yung mga pogo, okay? Babalikan natin yan. So another thing na nabibitin ako sa mga political analyst dito during the time na na makukonquer nila si Kibuloy, okay? So ang palabas sa mga Kibuloy ay sumuko daw. So anyway, maganda naman ang medyo balance naman to. Sabi naman ni Marcos ni President Marcos ay nasuko lang sila kaya sumuko, okay? So maraming kakasuhan dito ng obstruction of justice dahil imposible naman yung galing daw may mga palusot sila na galing daw bundok at bumaba at sumuko. So despite na may 2,000 na mga kapulisan na nakapaligid, so that makes sense. So ang isang anggulo ko ditong nakikita na walang nabibigay ng ganitong insight ay kaya sumuko si Kibuloy ay dahil malapit na sila sa hidden wealth ng Duterte at sa Kibuloy. Okay? Sabihin nyo na kung speculation ito. Okay? Saan nanggagaling itong speculation na to? Okay? Si President Duterte ay talaga kabakas ni Kibuloy. Okay? So, Kibuloy nagbigay ng statement pag bumili siya ng motorsiklo, ng baril, lagi silang hati. Hati daw sa lahat ng bagay. Kaya nga ginawa pa siyang administrator At sa kung titingnan ninyo, saan nyo itatago yung kayamanan ng mga Duterte? So, nung kinasuhan siya ni Trillanes, na meron siyang bilyon-bilyon na piso, ay ayaw niya mag-submit ng SALN. So, totoo ito. So, possible na yung mga tunnel na yon ay doon nila itinatago. Kasi, alam nila na sophisticated na ngayon na makikita nila ang mga hidden wealth. Katulad nangyari kay former President Ferdinand Marcos Sr., okay? So, nate-trace ngayon yan kung pag inilalabas nila ng bansa. So, medyo high-tech ang technology ngayon At saka, medyo nakikikooperasyon na ngayon yung mga neutral country sa mga ill-gotten wealth na ganyan. So, anyway, there's a possibility na malapit na sila doon sa kayamanan ng bunker. Kaya sila ay kailangang lumabas para, I would say, diversion na rin yun. Okay, para hindi lumala, mas mayroon silang mas maungkat na mas malaking bagay. Talaga doon kung talaga tayo iniwanan ng kung iniwanan tayo ng 14 trillion na utang at saka yung mga madaming mga pinagkukuha yung mga angkan ng mga Duterte na saan nila tinago yung kayamanan na yon. So magkakaroon niya yun ng treasure hunter. Treasure hunting pala. dito sa video ito. Okay, sana matunugan niya ng mga at sana hindi lang matunugan. Sana naman hindi maghatian ng mga magdanakaw. Sana naman ay mapabalik sa taong bayan. Anyway, narito tayo sa aming neighborhood. So, ito ang ipasal ko kayo, ikot ko kayo dito sa aming neighborhood. Yan. So, tuwing umaga ay nagbibisikleta lang ako. Meron akong e-bike. Ito 'yon. At ito yung neighborhood namin. Okay. So, tabi kami ng dagat dito sa California. So, maganda rito ang weather, laging 60, parang almost year round. Ganito ang weather dito. So, anyway, hindi ako makatiis kasi subaybay ko yung mga issue kay Alice Go, kay Harry Roque,
Merong sumusulpot na magaling na congresswoman, si Luis Tro. Okay, ay yung mga Makabayan Black. Ang gagaling nun hanga ako doon kay Raul Manuel. Yan, si Franz Castro, si Brosas. Tagahanga tayo niyan. Ang ating paboritong political analyst is si Lama, saka si Armandin. At paminsan-minsan nasisilip natin itong sina Enzo Recto, ito si Attorney, sino bang pangalan nun? Recto, anong pangalan nun, yung Bisaya? Si Toto Kausing, yan, paborito natin yan. Yan, si Richard, si Esguerra, si Mark Gamboa. Yan, nakakikinig tayo sa mga yan. Kaya sinosort out natin yung mga bali-balita. So, kaya meron tayo laging insight sa mga nangyayari. Alright, anyway, salamat po sa mga nag-subscribe at sa mga magsusubscribe pa. Okay, ito po si Pilospong Mama, aka Sagitneto, nagbabalik. If you notice, it's been like 3 months now na hindi ako nagbablog. Kasi natrangkaso at saka guilty na lang na tamad na vlogger. Okay? Pero updated naman ako sa mga sa mga pangyayari at talaga sinosort out ko 'yan at bago ko dalhin sa inyo. So, at the same time ay namamasyal tayo, papasyal ko kayo. So, hopefully by next month ay punta tayo ng Europe at never know, baka mag-interview tayo doon ng mga tao. Okay? Titingnan natin. Huwag niyong kalimutan na pagbotohan natin kung sino mas bastos doon sa mag-ama. Tatanungin din natin pag maganda doon sa sabi nila dito daw sa sa Europe ay marami daw Pilipino. Sigaw kalaan ng hoy. Pag may lumingon, siguradong Pilipino 'yun. O doon tayo magtatanong 'yun. So, confident na hindi siguro mawala doon. Okay? Tsaka may mga apps naman di ba? May mga yung telepono mo So, anyway, yun ang ating mga padating na aksyon. Okay? So, tuloy-tuloy natin. Manunod tayo sa mga paborito nating vlogger. At isama nyo naman ako doon. Okay? So, alright. So, I'll see you with my next vlog. Okay? Salamat po. Okay, peace out.